mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo ng Moment of Romance. Sa isang pabrika, araw at gabing nagbabalat buto doon si Elsa. Kayod kalabaw, eka nga nila. Ngunit kahit anong piga niya sa kanyang katawan, ang kinikita niya ay tila tubig lang na mabilis na tumatagas sa kanyang mga kamay. Hindi sapat para mabuhay ng marangal. Kaya naman, nang may mag-alok sa kanya ng trabaho sa isang spa, kahit alam niyang may kalakip itong madilim na aspeto, pinasok niya yun. Isinantabi niya ang kanyang prinsipyo kapalit ng mabilis na pera. Ngunit habang tumatagal, isang tanong ang paulit-ulit na bumabagabag sa kanya. Kung tama ba na ipagpalit niya ang kanyang dangal para sa pera? O baka sa huli, mas mahal ang magiging kabayaran ng maling desisyon kaysa sa anumang halagang hawak niya ngayon. Magtatatlong taon na ang relasyon ni Elsa at Henry. Sa loob ng mga taong iyon, si Henry ang nagsilbing kanlungan ni Elsa, ang kanyang pahinga sa gitna ng magulong mundo. Hindi lang kasi taglay ni Henry ang pisikal na kagwapuhan. Higit sa lahat, isa siyang mapagmahal at maalagang kapareha na lagi nakasuporta sa kanya. Ngunit ang dating masayang pagsasama ay sinubok ng tadhana nang biglang mawala ng trabaho si Henry. Dahil dito, ang mundo ni Elsa ay unti-unting nagdilim. Ang pasanin ng buhay ay biglang lumipat sa kanyang mga balikat. Hindi lamang ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan ang dapat niyang tugunan, kundi pati na rin ang pambili ng gamot para sa kanyang ina na tanging sa kanya lamang umaasa. Sa bawat araw na lumilipas, tila mas lalong humihigpit ang tali ng kahirapan. Ang pagod at pag-aalala ay dahang-dahang tumutulak kay Elsa sa isang desisyong alam niyang magpapabago sa kanyang pagkatao. Sa huli, natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili sa harap ng pinto ng isang spa. Isang pinto na magsisilbing hangganan ng kanyang nakaraan at simula ng isang buhay na kailanman ay hindi niya pinangarap. Sa totoo lang, walang kamalay-malay nun si Henry sa planong pagpasok ni Elsa sa isang massage spa. Patid kasi ni Elsa na hindi siya papayagan ng nobyo. Hindi lamang dahil sa bigat ng trabaho doon, kundi dahil na rin sa balibalitang extra service na talamak sa gayong mga establishmento. Ngunit sa tindi ng paghihirap at pagod na pinagdadaanan, wala nang ibang paraan na maisip si Elsa. Ayaw din naman kasi niyang dagdagan ang pressure kay Henry para magkaroon na ito ng trabaho, sapagkat alam niyang hindi naman ito tumitigil sa pag-a-apply. Sadyang marabot lang talaga ang tadhana dahil hindi ito nakapagtapos ng pag-aaral. Gayunpaman, hindi naman naging pabigat si Henry sa kanilang pagsasama. Habang nasa bahay kasi ito, ginagawa niya ang lahat upang pagsilbihan at alagaan si Elsa. Subalit, hindi naging sapat ang kanilang pagsisikap, lalo na nang muling atakihin ang ina ni Elsa. Ayon sa doktor, kailangan na nitong maoperahan sa lalong madaling panahon upang hindi na lumala pa ang kondisyon. Dahil sa desperasyong isalba ang buhay ng magulang, napilitan si Elsa na pikit matang pasukin ang madilim na mundo ng spa. Isang gabi, habang madilim na sa loob ng kanilang maliit na silid, nakaupo si Elsa sa gilid ng kama. Hawak ang reseta ng gamot ng kanyang ina, habang si Henry naman ay abala sa pagmamasahe sa pagod na mga paa ng nobya.
Pasensya ka na, Elsa. Kung sana lang ay natanggap ako sa construction kanina, hindi ka na sana kailangang magdoble kayod. Ang sakit sa loob na ikaw ang bumubuhay sa atin, habang ako, heto, tagaluto lang. Wika ni Henry. Pilit lang namang ngumiti si Elsa, habang hinahaplos ang buhok ni Henry. Ano ka ba? Malaking tulong na sa akin yung pag-aalaga mo rito sa bahay. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Henry. Alam nating pareho na sadyang mahirap lang talaga ang buhay ngayon. Anya naman ni Elsa. Basta, pangako. Bukas, lalakarin ko ulit yung agency sa kabilang bayan. Hindi ako titigil hanggat hindi kita napagpapahinga. Napatitig sa malayo si Elsa. Pumibigat ang dibdib. Henry, paano kung may mahanap akong trabaho na malaki ang kita, pero medyo gabi ang uwi? Okay lang ba sa'yo? Para lang talaga sa operasyon ni nanay. Tumigil sa pagmamasahe si Henry at tumingin ng diretso kay Elsa. Basta marangal na trabaho, Elsa. Bakit naman hindi? May tiwala naman ako sa'yo. Wag lang doon sa mga sinasabi nilang spa o bar, ha? Alam mo namang hindi ko kakayanin na bastusin ka lang ng ibang tao. Hindi nakasagot si Elsa. Napayuko siya at pilit na itinago ang nanginginig na mga kamay. Sa bawat salita ng pagtitiwala ni Henry, tila may dambuhalang batong dumadagan sa kanyang konsensya. Para kay Nanay, Henry, gagawin ko ang lahat para sa kanya. Hanggang sa kinabukasan, huminto si Elsa sa tapat ng pintong may nakasabit na open. Sa salamin ng establishmento, nakita niya ang sariling refleksyon. Pagod, nangangalumata, at tila pasan ang buong mundo. Para kay Nanay, bulong niya sa sarili, habang hinahaplos ang huling barya sa loob ng kanyang bulsa. Nag-isip siya. Naisip niya ang 3 taon nila ni Henry. Naisip niya ang mga gabing ipinagluluto siya nito ng paborito niyang ulam, kahit walang-wala na silang pera. Naisip niya ang init at yakap ni Henry. Ang yakap na laging nagsasabing, magiging maayos din ang lahat. Ngunit gaano man kalalim ang pagmamahal ni Henry, hindi nito kayang bayaran ang pagpapaopera ng kanyang ina. Hindi nito kayang itawid ang kumakalam nilang sikmura. Kung malalaman ni Henry, kamumuhian niya kaya ako? Tanong ni Elsa sa kanyang isipan. Sumaki sa kanya ang ideyang tumalikod na lang. Gusto niyang tumakbo pa uwi. Yumakap kay Henry at umiyak hanggang sa mawala ang bigat. Ngunit naalala niya ang ubo ng kanyang ina sa kabilang linya ng telepono kaninang umaga. Ang boses na papahina ng papahina dahil sa kawalan ng gamot. Doon nagtapos ang kanyang pag-aalinlangan. Pinalis ni Elsa ang isang butil ng luhang pumatak sa kanyang pisngi. Inayos niya ang kanyang buhok at huminga ng malalim. Ang bawat segundo ng kanyang pag-iisip ay nauwi sa isang masakit na pagtanggap. Ang dangal ay hindi nakabubusog, at ang pag-ibig ay hindi laging sapat para mabuhay. Sa isang marahas na buntong hininga, itinulak niya ang pinto. Kasabay ng tunog ng maliit na kampanilya sa itaas nito, iniwan ni Elsa ang kanyang lumang pagkatao sa labas. Sa kanyang pagpasok, bumugad sa kanya ang amoy ng lavender at peppermint. Isang bango na sa halip na makapagpagaan ay tila sumasakal sa kanyang dibdib. Isang babaeng may makapal na make-up at nakasuot ng maikling uniforme ang lumapit sa kanya.
Mag-a-apply ka ba? Tanong ng babae, habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Opo. Mahinang sagot ni Elsa. Kailangan ko lang po ng trabaho para sa operasyon ng nanay ko. Ngumisi ang babae. Isang gising, tila ba sanay na sa mga ganoong kwento. Dito sa amin, malaki ang kita kung masipag ka at hindi mapili. Alam mo naman siguro ang kalakaran dito, di ba? Hindi lang pagmamasahe ang gagawin mo kung gusto mong makuha ang extra na tip. Napalunok si Elsa. Gusto niyang tumalikod at tumakbo palabas. Ngunit biglang nag-flash sa isip niya ang imahe ng kanyang ina na nahihirapan sa hospital. Ipinikit niya ng mariin ang kanyang mga mata at tumango. Handa po akong gawin ang lahat. Pikit matang sambit ni Elsa. Habang sa kaloob-looban niya ay tila unti-unting nadudurog ang kanyang dangal. Kaagad namang natanggap si Elsa at kinabukasan rin ay pinag-umpisa na siya. Pagpasok naman niya muli, ay inabutan siya ng isang manipis at maikling uniforme. Isang hapit na bestida na halos hindi siya makahinga. Hindi lang dahil sa sikip nito, kundi dahil sa kahihiyang nararamdaman. Gaya ng usapan natin, Elsa, boses ni Madam Ana na tila humahalo sa malambing na tugtog sa paligid. Dito, hindi lang serbisyo ang ibinibigay natin. Ibinibigay natin ang pakiramdam na sila ang pinaka-importante sa mundo. Kaya mo ba? Hindi nakasagot si Elsa. Tumango na lamang siya, lunok ang kanyang dangal. Ilang minuto lang ang lumipas, dinala siya sa isang silid na nababalot ng madilim na pulang ilaw. Doon, isang lalaki ang naghihintay. Ang kanyang unang kliyente. Hawak ang isang tray na may langis at puting tuwalya. Nanginginig ang mga kamay ni Elsa habang papalapit sa pinto. Ang bawat takbang niya sa pasilyo ay tila paglakad patungo sa sarili niyang bitayan. Nang pumukas ang pinto, sinalubong siya ng malamlam na pulang ilaw at ang amoy ng sigarilyong humahalo sa aromatherapy oil. Sa ibabaw ng massage bed, nakahiga ang kanyang unang customer. Isang lalaking tila nasa edad 50. Malaki ang katawan at bakas ang kalasingan sa boses. Bago ka ba rito? Ngayon lang kita nakita ya. Tanong ng lalaki habang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Opo, ako po si Elsa. Halos pabulong niyang sagot. Inilapag niya ang langis sa gilid. Sinubukan niyang gawin ang itinuro sa kanyang basic strokes. Ngunit ang bawat dampi ng kanyang palad sa balat ng estranghero ay nagpapangilabot sa kanya. Habang nagbabasahe, pilit niyang isinasara ang kanyang isip. Iniisip niya ang operasyon ng kanyang ina. Ang tunog ng bawat pintig ng puso nito na nagkakahalaga ng libu-libong piso. Pero sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, biglang hinawakan ng lalaki ang kanyang kamay at pinatigil siya. Masyadong mabagal, ganda. Nakangising sabi ng lalaki. Bumangon ito ng bahagya at kinuha ang kanyang pitaka. Inilapag nito ang 2,000 piso sa ibabaw ng unan. Higit pa sa kikitain ni Henry sa isang linggong pagkakargador kung may trabaho man ito. Alam mo naman ang kasunod nito, di ba? Yung espesyal na serbisyo. Bulong ng lalaki. Napayuko si Elsa. Ang mga salita ni Henry tungkol sa extra service ay tila echo na paulit-ulit na humahampas sa kanyang tenga.
Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itulak ang lalaki. Pero nang makita niya ang pera, tila nakikita niya rin ang resibo ng ospital na kakailanganing bayarin para sa operasyon ng kanyang ina. Pikit mata niyang hinayaan ang kanyang sarili na lamunin ng dilim ng silid. Doon, sa loob ng room 2, kasabay ng pagpatak ng kanyang luha na hindi nakita ng customer, tuluyan nang namatay ang bahagi ng pagkatao ni Elsa, na pilit niyang iniingatan para kay Henry. Hating gabi na nang makauwi si Elsa. Mabigat ang bawat hakbang niya habang papalapit sa kanilang maliit na bahay. Ang perang nakalukot sa kanyang bulsa ay tila nagbabaga. Nagpapaalala sa bawat sandali ng kahihiyang pinagdaanan niya sa loob ng room 2. Bago pumasok, tumigil muna siya sa ilalim ng poste ng ilaw. Kinuha niya ang kanyang panyo at pilit na binura ang bakas ng lipstick at inayos ang nagulong buhok. Huminga siya ng malalim. Isang paghingang punong-puno ng pait. Pagbukas ng pinto, bumulaga sa kanya ang nakangiting mukha ni Henry. Nakahanda na ang hapunan sa mesa. Isang simpleng pritong isda at kanin na halatang pinaghirapan nitong ihanda. Elsa, saan ka galing? Kanina pa ako nag-aalala. Bakit ngayon ka lang? Bungad ni Henry. Bakas ang labis na pag-aalala sa mukha. Agad itong lumapit at hinawakan ang kanyang mga balikat. Saan ka nakakuha ng trabaho ng ganitong oras? Napayuko si Elsa. Hindi na kayang tingnan ng diretso ang mga mata ni Henry. Ang mga matang puno ng katapatan at pagmamahal. Sa isang warehouse, Henry. Pagsisinungaling niya, habang pilit na itinatago ang nanginginig na boses. Kailangan nila ng extra na tao sa inventory. Nag-overtime ako para mas malaki ang makuha nating pera para kay nanay. Nakahinga ng maluwag si Henry at niyakap siya ng mahigpit. Salamat, Elsa. Pero sana hindi mo masyadong pinapagod ang sarili mo. Nahihiya na talaga ako sa'yo. Dapat ako ang gumagawa niyan. Sa loob ng yakap na yon, imbes na kapanatagan, ay lalong pait ang naramdaman ni Elsa. Naamoy niya sa kanyang sarili ang halimuyak ng langis at tabango ng ispa na humahalo sa pawis ng estranghero kanina. Bawat haplos ni Henry sa kanyang likod ay tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkakasala. Kumusta naman ang unang araw mo sa warehouse? Hindi ka ba nahirapan? Baka naman sobra mo nang pinapagod yung katawan mo, ha? Ay nyapa ni Henry nang may pag-aalala. Hindi naman agad nakasagot si Elsa. Nang tangkain ni Henry na yakapin siya, bigla siyang napaatras. Parang nararamdaman pa rin niya ang malalagkit na haplos ng estranghero sa kanyang balat. Henry, wag muna. Marumi ako. Nauutal niyang sabi. Galing ako sa bodega. Maalikabok doon. Maliligo lang muna ako, ha? Nagtaka si Henry sa naging reaksyon ng nobya. Ngunit pinili na lamang niyang intindihin ito. Sige. Mainit na yung tubig dun sa banyo. Inihanda ko na rin yung malinis mong damit. Sa loob ng banyo, halos kuskusin ni Elsa ang kanyang balat hanggang sa mamula ito. Gusto niyang tanggalin ang amoy ng ispa, ang amoy ng langis, at ang pakiramdam ng pagkababae na tila ninakaw sa kanya. Habang bumubuhos ang tubig, doon na siya tuluyang humikbi. Tahimik na pag-iyak upang hindi marinig ni Henry sa labas. Lumipas ang mga araw
at naging regular ang overtime ni Elsa. Unti-unti na rin siyang nakaipon para sa operasyon ng kanyang ina. Ngunit kasabay nito ang unti-unting paglayo ng kanyang loob kay Henry. Nagsimulang maging matipid ang kanyang mga ngiti. Tuwing susubukan siyang lambingin ni Henry, palagi siyang may dahilan. Pagod, masama ang pakiramdam, o kailangang matulog ng maaga. Ang dating masayang pagsasama ay napalitan ng katahimikan at mga lihim na tila isang pader na unti-unting humahati sa kanilang dalawa. At ang pinakamasakit ay hindi inaasahan ni Elsa na darating ang araw na unti-unting mahuhulog pala ang loob niya sa isang customer. Sa gitna ng madidilim na silid ng spa, nakilala ni Elsa si Julian. Si Julian ay hindi katulad ng ibang kliyente na bastos o mapang-api. Siya ay isang byudo, matagumpay sa negosyo at may banayad na pananalita. Sa bawat session nila, hindi lang katawan ni Elsa ang kanyang binabayaran, kundi ang kanyang oras at mga kwento. Nakita ni Julian ang pagod sa mga mata ni Elsa. Binigyan niya ito ng mga regalo. Dinala sa mga mamahaling restaurant na hindi kailanman nagawa ni Henry. At nangako ng isang buhay na hindi na kailangang magtago sa dilim. Sa piling ni Julian, naramdaman ni Elsa ang seguridad na matagal nang nawala sa piling ni Henry. Unti-unti, ang awa ni Elsa para sa nobyo ay napalitan ng inis. Tuwing uuwi siya at makikita ang sugatang si Henry na walang maipakitang progreso sa buhay, mas lalong tumitingkad ang ningning ng mundong iniaalok ni Julian. Isang gabi, hindi na nakapagpigil si Elsa. Habang nililinis ni Henry ang sugat sa kanyang kamay, inilabas ni Elsa ang kanyang maleta. "Aalis na ako, Henry," malamig na sabi ni Elsa. Natigilan si Henry. "Ano? Saan ka pupunta?" "Gabi na, Elsa. May nangyari ba na hindi ko alam?" "Huwag na tayong maglokohan, Henry," diretsahang sabi ni Elsa, habang ang mga mata ay puno ng determinasyon. "Alam ko na alam mo kung ano ang trabaho ko. Pero hanggang ngayon, wala ka pa rin ginagawa para maialis ako sa madilim na spa na yon. Pagod na ako. Pagod na akong maging mahirap. Pagod na akong magsinungaling. At higit sa lahat, pagod na akong pasanin ka." Anas ni Elsa. "Dahil ba ito sa lalaking sumusundo sa'yo?" Mahinang tanong ni Henry. Ang boses ay basag. "Akala ko ba mahal natin ang isa't isa?" Dagdag pa nito. "Akala ko rin," sagot ni Elsa habang hinihila ang maleta. "Pero si Julian, kaya niyang ibigay ang buhay na hindi mo maibibigay. Kaya niyang iligtas si nanay nang hindi ko kailangang magbenta ng sarili gabi-gabi. Mahal ko siya dahil binigyan niya ako ng halaga na kinalimutan ko na sa piling mo." Hindi na nagawa pang humabol ni Henry. Nanatili siyang nakaupo sa sahig, pinapanood ang babaeng pinakamamahal niya. Ngunit aminado rin naman siya sa kanyang sarili na hindi sapat ang mahalin lang niya si Elsa. Dahil sa mundong ito ay mahalaga rin na may pera ka. Kaya naman habang sumasakay si Elsa sa naghihintay na kotse ni Julian, iniwan niya ang 3 taong puno ng pag-ibig, kapalit ng isang bukas na payapa, marangya, ngunit hindi na magiging tapat.
Hanggang sa mabilis na lumipas ang panahon. 3 buwan na ang nakalilipas simula nang iwan ni Elsa si Henry para sa marayang buhay kasama si Julian. Naayos na ang lahat. Ang gamot ng kanyang ina, ang kanyang mga suot at ang kanyang kinabukasan. Ngunit isang gabi, habang nag-aayos ng gamit, nakita ni Elsa ang isang lumang sobre na aksidente niyang nadala mula sa dati nilang apartment. Sa loob nito ay may mga papel na galing sa ospital at isang liham na hindi natapos. Ang pangalan sa mga resultang medikal, Henry. Doon gumuho ang mundo ni Elsa. Nalaman niya ang katotohanang pilit itinatago ni Henry. Si Henry ay may malubhang sakit sa puso. Ang dahilan kung bakit ito nawala ng trabaho ay dahil hindi na nito kayang gambanan ang mabibigat na gawain sa construction. At ang dahilan kung bakit ito laging sugatan at pagod sa gabi, hindi dahil sa katamaran, kundi dahil pumasok ito sa mga illegal na underground boxing at mararahas na trabaho para lang makalikom ng pera, hindi para sa sarili, kundi para sa pambili ng gamot ng ina ni Elsa. Dala ng matinding pagsisisi, dinalaw ni Elsa ang dati nilang bahay. Ngunit huli na siya. Ayon sa mga kapitbahay, ilang linggo na ang nakalilipas nang pumanaw si Henry sa loob ng kwartong yun. Mag-isa, walang pera, at walang Elsa na mag-aalaga sa kanya. Bago siya mawala, Elsa, sabi ng isang matandang kapitbahay. Lagi niyang tinitingnan ang litrato mo. Sabi niya, masaya na siya dahil alam niyang hindi ka na magugutom. Kahit pa ang kapalit nun ay ang iwanan mo siya. Napaluhod si Elsa sa maruming sahig ng dati nilang silid. Ang bawat haplos ni Julian, ang bawat hiyas na suot niya ay tila naging lason. Naalala niya ang gabi ng kanilang paghihiwalay, kung paano niya sinumbatan si Henry na pasanin lang ito. Habang ang totoo, si Henry ay unti-unti nang namamatay para lang mabuhay siya at ang kanyang ina. Naging masaya si Elsa sa piling ni Julian sa paningin ng iba. Pero sa tuwing gabi, bago siya matulog, ang huling mukha ni Henry na puno ng sakit ang tanging nakikita niya. Ang karangyaang tinatamasa niya ngayon ay naging isang malaking paalala na ang kaligtasan niya ay binabayaran ng buhay ng lalaking tunay na nagmahal sa kanya.